Nagbukas ang pelikula sa isang lihim na mundo na tinatawag na Hollow Earth, na puno ng mga dambuhalang nilalang. Isang araw, habang hinahabol si Kong ng mga higanteng warthogs, matalino niya silang dinala sa isang bitag sa pamamagitan ng paghinto malapit sa gilid ng burol, nilinlang ang mga humahabol sa kanya na mahulog kasunod niya. Nahuli sa bitag ang marami sa mga lobo at nahulog sila sa malalim na hukay. May ilang lobong natira na hindi pa rin handang sumuko. Sa galit, hinablot ni King Kong ang bangkay ng isang lobo at pinunit ito sa dalawa upang ipakita ang kanyang lakas. Kahit natakot na niya ang kanyang biktima, walang saya sa mukha ni Kong dahil may bulok na ngipin na matinding nagpapahirap sa kanya. Isang bayawak na nagtatago ang palihim na kumuha ng pagkain ni Kong. Agad itong hinabol ni Kong ngunit napalingon siya sa isang tunog mula sa malayo. Nang marinig niya ang ungol mula sa lambak, pakiramdam niya ay may tumatawag sa kanya. Kaya agad siyang tumakbo patungo roon. Ngunit pagdating niya, isang kakaibang palaka lamang ang nakita niya na gumagawa ng tunog na katulad ng sa kanya. Matapos ang napakaraming taon ng paglalakbay, nananatili pa rin siyang nag-iisa. At ang kawalan na ito ay unti-unting sumisira sa kanya. Sa huli, napilitan siyang humingi ng tulong sa mga tao dahil sa sakit ng kanyang ngipin. Kahit ayaw niya, pumasok siya sa mundo ng mga tao. Pagdating niya, bumagsak si Kong sa isang burol at naghintay ng tulong. Sa kabutihang palad, napansin siya ng mga siyentipiko. Binigyan siya ng matinding pampatulog at agad siyang nawalan ng malay. Pagkatapos nito, tinawag nila ang pinakasikat na dentista sa lungsod. Itinali ng dentista ang matibay na bakal na kawad upang bunutin ang bulok ng ngipin ni Kong. Nang matapos ang lahat ng paghahanda, tagumpay na nabunot ang bulok ng ngipin ni Kong. Pagkagising ni Kong, napansin niyang napalitan na ng matibay na titanium ang kanyang dating ngipin. Dahil dito, naramdaman niya ang matinding pagtaas ng kanyang lakas na para bang kaya na niyang talunin ang kahit sino. Ngunit biglang may dumating na emergency signal mula sa mundo ni Kong patungo sa laboratorio na ikinagulat ng lahat. Upang malaman ang katotohanan sa likod nito, agad naghanda ang mga siyentipiko ng rescue team at sinimulan ang misyon. Tumalon sila sa portal kasama si Kong na direktang nagdala sa kanila pabalik sa kanyang mundo. Habang sumusulong sila, ang kanilang sasakyang pangkalawakan ay biglang hinila pababa ng napakabilis at sa ilang sandali, narating nila ang misteryosong mundong iyon. Pagdating niya sa kanyang tahanan, napansin ni Kong na may nagnakaw sa kanyang pagkain. Agad niyang pinulot ang kanyang palakol at umakyat sa tuktok ng isang bangin. Doon, may nakita siyang asul na liwanag mula sa loob ng isang malalim na bitak na nakapukaw ng kanyang pansin. Upang malaman ang katotohanan, tumalon siya pababa ng walang pag-aalinlangan. Pagdating sa lubos na kadiliman, nagsimulang magliwanag ang kanyang palakol. Bumungad sa kanya ang mga kakaibang kumikislap na bato na nakakalat sa paligid. Biglang umalingaw-ngaw ang isang nakakatakot na ungol mula sa malayo. Sinundan niya ang tunog at narating ang kabilang panig ng talon kung saan natuklasan niya ang isa pang lihim na mundo. Habang dahan-dahan siyang sumusulong, biglang lumitaw sa harap niya ang isang higanteng anino. Agad itinaas ni Kong ang kanyang palakol at naghanda sa laban. Habang papalapit sila sa isa't isa, unti-unting lumiit ang higanteng anino. At nang tuluyan itong lumapit, ang katotohanan ay hindi niya inaasahan. Hindi pala ito halimaw kundi isang maliit na unggoy na ikinagulat din niya. Ang pangalan niya ay Suko. Nang makita ni Kong ang isang katulad niya sa unang pagkakataon matapos ang libo-libong taon, agad na yumuko si Kong at ibinaba ang kanyang sandata. Inabot niya ang kanyang kamay upang makipagkaibigan sa unggoy. Inakala niyang matutuwa rin ang maliit na unggoy na makakita ng katulad niya. Ngunit bigla siyang kinagat nito. Matapos niyang matagpuan ang isa sa kanyang kauri, tila ayaw na ni Kong napakawalan ito. Kaya hinabol niya si Suko, ngunit may isa pang anino na tumayo sa likuran niya na labis niyang ikinagulat dahil hindi pa siya nakakita kailanman ng kalbong gorilla na kasing laki niya. Nang makita ang sitwasyon, natakot ang kalbo at agad na tumakbo palayo. Pumulot si Kong ng bato at ibinata ito sa kanya. Pagkatapos noon, kinuha niya ang kutsilyong nahulog mula sa kalbo at sinenyasan si Suko na dalhin siya sa lungga ng mga gorilla. Habang papasok sila ng mas malalim, nakakita sila ng maraming mapanganib na hayop. Ngunit sa loob ng tila payapang lugar na ito, may nakaambang panganib sa bawat hakbang. Upang makatakas, matalinong dinala ni Suko si Kong sa lugar kung saan nakatira ang isang higanteng dragon. Ngunit hindi niya alam na hindi tatagal ang kanyang panlilinlang laban kay Kong. Diretsyong lumusong si Kong sa lawa at nagsimulang maligo ng kalmado.
Samantala, ang maliit na unggoy ay kinakabahan na baka mabunyag ang kanyang plano, kaya nagkunwari siyang umiinom ng tubig. Biglang lumitaw ang isang higanteng dragon sa kanyang harapan. Ngunit imbes na matakot, mabilis itong pinatay ni Kong sa loob lamang ng ilang minuto at pagkatapos ay kalmadong umupo upang kainin ito. Nang makita ito, nais ding lumapit ni Zuko, ngunit hindi siya makalapit dahil sa takot. Nang mapansin ito ni Kong, siya mismo ang pumutol ng isang piraso ng karne at iniabot ito sa kanya. Gayunpaman, wala pa rin siyang tiwala kay Kong. Dahil dito nagalit si Kong at itinapon ang karne sa lupa na parang sinasabing, kainin mo kung gusto mo, kung hindi, bahala ka. Agad namang kinain ng gutom na unggoy ang karne. Sa bawat kagat, unti-unting nagbago ang kanyang pananaw. Naramdaman niyang hindi pala ganoon kasama si Kong. Dahan-dahan siyang naglakas loob, lumapit, at naupo sa tabi ni Kong. Sa sandaling iyon, ang dalawa ay parang isang mag-amang naglalakbay. Ngunit wala silang ideya na habang nagpapatuloy sila, mabilis na papalapit ang panganib. Sa kanilang paglalim, sa wakas ay nakakita si Kong ng mga nilalang na katulad niya. Ngunit nadurog ang kanyang puso nang makita niyang namumuhay ang mga ito sa napakasamang kalagayan. Pinipilit silang magtrabaho ng mabigat buong araw, at ang kanilang buhay ay parang impyerno. Aksidenteng nahulog ng matandang unggoy ang isang bato na ikinagalit ng isang gorilla, at malubha niya itong binugbog. Nang makita ito, hindi na napigilan ni Kong ang sarili. Malakas niyang ibinagsak ang kanyang palakol sa lupa at tinulungan ang matandang unggoy. Biglang sumugod ang isang bantay patungo kay Kong sa galit at binalaan siyang huwag makialam. Ngunit sa sumunod na sandali, ang tapang ni Kong ay nagbigay ng pag-asa sa ibang mga unggoy. Samantala, ang nakatakas na kalbo ay pinapanood ang lahat ng ito. Agad siyang pumunta at isinumbong ang lahat sa hari roon, si Scar King. Nang marinig ang kanyang ulat, sumiklab ang galit ni Scar King. Nang tumayo siya mula sa kanyang trono, yumuko ang lahat ng unggoy sa kanyang harapan maliban kay Kong. Nanatili si Kong na matatag at walang takot. Maingat siyang tiningnan ni Scar King at tumawa nang makita ang bakal ng ngipin sa bibig ni Kong. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pagtawa. Bigla siyang nagalit at gumawa ng isang kakilakilabot na bagay. Itinapon niya ang gorilla sa isang hukay ng lava na labis na ikinalungkot ni Zuko. Nang makita ito, hindi napigilan ni Kong ang sarili at sumigaw sa galit. Dahil dito mabilis siyang inatake ni Scar King gamit ang kanyang latigo na may matalim na kristal sa dulo. Sa isang kritikal na sandali, nasilo ni Scar King ang leeg ni Kong gamit ang kanyang latigo, at mukhang papatayin na siya. Ngunit ginamit ni Kong ang lahat ng natitirang lakas niya at sinipa si Scar King ng malakas pabagsak sa lupa. Binago nito ang takbo ng laban at nang mapagtanto ni Scar King na maaari siyang matalo, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pigilan ang pagdaloy ng lava. At sa sandaling iyon, isang Ice Titan na nagngangalang Shimo ang sumali sa labanan. Si Shimo ay kontrolado ni Scar King sa pamamagitan ng kristal sa kanyang latigo. Anuman ang iutos ni Scar King, mapipilitan si Shimo sumunod dahil sa kristal. Ginamit ni Scar King ang kristal na ito upang utusan si Shimo na salakayin si Kong. Nang subukan ni Kong na harangin ang pag-ataking ito gamit ang kanyang sandata, sa kasamaang palad na tabunan ito ng yelo pati ang kanyang kamay. Habang lumalala ang sitwasyon, ipinakita ni Zuko kay Kong ang isang daan para makatakas, at sinamantala iyon ni Kong upang tumakbo palayo. Nang makita ni Scar King na tumatakas si Kong, inutusan niya ang kanyang mga alagad na gorilla upang habulin at patayin si Kong. Maraming gorilla ang humabol kay Kong, ngunit nalinlang niya sila papunta sa bitag na naihanda ni Kong noon pa. May ilang gorilla ang nahuli sa bitag, ngunit ang mas matatalino ay naunawaan ang plano ni Kong at naiwasan ito. Gayunpaman, pinigilan sila ni Zuko sa pamamagitan ng paghulog ng maraming bato upang tulungan si Kong, na nagpapakita na magkakampi na sila. Malubha na ang sugat ni Kong at wala na siyang kakayahang lumaban. Kaya nagsimula siyang bumalik sa mga tao sa tulong ni Zuko. Ngunit hindi nila napansin na may isang gorilla ang nakaligtas. Samantala, nakita ng mga siyentipikong kasama ni Kong na lubusang nawasak ang kanilang base. Biglang napatingin sila sa napakalaking bakas ng kamay sa bangin, at doon nila nahinuha na may iba pang higanteng nilalang tulad ni Kong sa mundong ito. Hindi nagtagal, nakarating sila sa kailaliman ng kagubatan kung saan natagpuan nila ang nakatagong aparato. Nang pindutin ito ng babae, nagsimulang umagos ang tubig mula sa iba't ibang lugar. Nagsanib ang mga ito at naging isang mabilis na agos na dumaloy papaloob sa mas malalim na bahagi ng gubat.
Sinundan ito ng mga siyentipiko at nakarating sila sa mahiwagang pader na nagtatago ng isang di nakikitang lugar sa loob ng kagubatan. Pagdikit nila sa pader, isang bughaw na liwanag ang dumaloy rito. Agad silang gumawa ng butas sa pader at isang tanawin ang bumungad sa kanila na ikinamangha nila. Sa likod ng pader ay isang mundong napakaganda at misteryoso, isang mundong hindi pa kailanman nakita o narinig ng sinuman. Pagpasok nila rito, agad silang pinalibutan ng mga kakaibang tribo. Mukha silang tao ngunit kakaiba ang kanilang kasuotan kumpara sa karaniwang tao. Hindi sinaktan ng mga ito ang mga siyentipiko at sa halip ay dinala sila diretso sa kanilang lungga. Pagdating doon, nalaman nilang libo-libong taon nang naninirahan ang tribong ito sa ilalim ng lupa, pinoprotektahan ang portal na direktang konektado sa mundo sa itaas. Matagal nang hinahanap ni Scar King ang lugar na ito upang magamit ang portal sa pananakop ng mundo ng mga tao. Sa parehong oras, dahil naamoy ang presensya ng mga tao, narating ni Kong ang mga siyentipiko. Ngunit dahil sa di nakikitang pader, hindi niya makita ang mundong nasa loob. Kaya gumawa ng bitak ang mga tao ng tribo sa mahiwagang pader upang makapasok si Kong at makarating sa mga tao. Ngunit hindi nila alam na pinagmamasdan sila ng gorilyang sumusunod sa kanila. Pagdating ni Kong sa mga tao, nanghina siya at bumagsak sa lupa. Nakita ng mga siyentipiko na malubha ang sugat ng kanyang kamay at wala na siyang kakayahang gumawa ng anuman. Dahil dito, agad nagpa siya ang doktor na kailangang tuluyang palitan ang kamay ni Kong. Naisip niya ang mechanical arm, ang parehong super mechanical arm na dati nang ginawa ng mga tao upang palakasin si Kong. Mabuti na lang at ligtas pa itong nakaimbak sa ilalim ng mekanikal na pasilidad na itinayo sa ilalim ng nasirang base. Hindi nagtagal, kinuha ito ng doktor at inilagay sa katawan ni Kong. Agad na ginamot ang makina ang sugatang bahagi at nagsimulang ikabit ang sarili nito. Nang pumasok sa katawan ni Kong ang espesyal na gamot mula sa braso, naramdaman ng walang malay na si Kong ang panibagong lakas. Makikita sa kanyang mukha ang tuwa, kitang-kita na masaya siya sa bagong sandatang ito. Ngunit biglang lumabas mula sa gubat si Suko. Sinabi nito kay Kong na natagpuan na ni Scar King ang lokasyon ng portal at balak nitong salakayin ang tribo kasama si Shimo. Hindi kayang harapin ni Kong mag-isa sina Scar King at Shimo, kaya isa na lang ang natitirang paraan, ang pumunta sa mundo ng mga tao at gisingin si Godzilla na matagal nang natutulog. Ngunit hindi niya alam na ang hihingan niya ng tulong, si Godzilla mismo, ang magiging pinakamalaking banta sa kanya. Biglang nagsimulang yumanig ng malakas ang lupa sa paligid ng pyramid, at isang mechanical arm ang lumabas mula sa ilalim. Ito ang lugar na nagbubukas ng portal patungo sa mundo ng tao. Lumabas mula rito si Kong, at agad naramdaman ni Godzilla ang kanyang presensya. Agad itong nagising at walang pag-aalinlangang nagtungo sa kanya. Paglapit nito kay Kong, inakala ni Godzilla na hinahamon siya. Kaya agad siyang sumugod ng buong bilis. Nang makita ni Kong na paparating si Godzilla, itinaas niya ang kanyang kamay upang subukang magpaliwanag. Ngunit wala sa mood si Godzilla na makinig. Nang hindi gumana ang paliwanag, napilitan ding gumanti si Kong ng buong lakas. Nang marealize ni Kong na hindi niya matatalo si Godzilla, agad niya itong hinablot at pilit hinila patungo sa portal. Samantala, sa kabilang panig, hinaluan ng mga taong tribo ang tubig ng isang espesyal na pulang likido upang pigilan si Scar King. Nang matunaw ito sa tubig, nagsimula ang isang mahiwagang pagbabago. Na-activate ang isang sistema na nagdurugtong sa dalawang higanteng pyramid. Kapag tuluyan itong nagdikit, mawawala pansamantala ang gravity at lahat ay lulutang sa hangin, isang sitwasyong magpapahirap kay Scar King na maabot ang portal. Ngunit bago pa tuluyang magdikit ang mga pyramid, dumating si Scar King. Agad niyang nakilala ang anti-gravity system at inutusan si Shimo na harangan ng yelo ang pagitan ng mga pyramid. Biglang may liwanag na lumabas mula sa portal at bumagsak sa lupa. Sa sumunod na sandali, lumabas sina Godzilla at Kong mula sa mga guho. Pagkakita ni Godzilla kina Shimo at Scar King, agad niyang naunawaan kung bakit siya dinala ni Kong dito. Kaya walang pag-aatubili, sumama siya kay Kong at sumugod sa kanila. Sa mismong sandaling iyon ng banggaan ng apat, nabasag ang yelo at nagdugtong ang mga pyramid. Ang shockwave mula sa banggaang iyon ay nagtanggal ng gravity sa buong lugar. Lahat ay nagsimulang lumutang sa hangin. Kasabay nito, biglang tumigil ang anti-gravity system. Sa pagkakataong iyon, nakawala si Scar King sa hawak ni Kong at tumalon diretso sa portal.
Upang pigilan siya, tumalon din sina Godzilla at Kong kasunod niya. Ngunit sa kaguluhang iyon, naiwan ang palakol ni Kong. Sa kabilang panig, walang kaalam-alam ang mga tao sa napakalaking banta na paparating. Biglang nagyelo ang mga alon ng dagat. Dumating si Scar King sa mundo kasama si Shimo. Nang makita niya ang liwanag ng bukas na langit at ang mga tao sa ibaba, naglabas siya ng napakalakas na ungol. Pakiramdam niya ay dumating na ang oras upang pamunuan ang buong mundo. Inutusan niya si Shimo na palamigin ang kalangitan. Ayaw sana itong gawin ni Shimo ngunit napilitan siya at nagsimulang magpaulan ng yelo sa lahat ng dako. Nagsimulang magyelo at gumuho ang mga gusali. Sa pag-aakala ni Scar King na wala nang makakapigil sa kanya, dumating si Kong at nagbigay ng isang napakalakas na suntok. Nahulog ang kristal na siyang kumokontrol kay Shimo. Sumugod si Scar King upang kunin ito ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Godzilla. Ngayon, nakasalalay ang lahat sa kristal na iyon, kung sino ang makakakuha nito ay siyang mananalo. Sa kritikal na sandaling iyon, napansin ni Zuko ang palakol na naiwan ni Kong. Agad siyang tumalon pababa at narating ang mundo ng mga tao dala ang palakol. Pagkakita niya sa kristal sa lupa, agad niya itong binasag sa isang hampas. Sa sandaling mabasag ang kristal, tuluyang napalaya si Shimo mula sa kontrol ng kristal. Pagkatapos nito, bumalik si Godzilla sa kanyang teritoryo at nahulog sa malalim na pagtulog. At si Kong naman ay bumalik sa loob ng Hollow Earth kasama ang kanyang bagong kaibigan, si Shimo at Zuko, kung saan siya ay tinanggap ng mga Gorilla bilang kanilang bagong hari. At dito na nagtatapos ang kwento.